is Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinibak bilang hepe ng pulisya, si Police General Nicolas Torre III, matapos lang ang 3 buwang pamumuno sa PNP. Isa sa mga dahilan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang girian ni Torre at ng NAPOLCOM ng balasahin ng PNP. Itinalaga munang OIC ng PNP si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. habang may iaalok umanong pwesto ang Pangulo kay Torre. At nakatutok si Maki Pulido. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the President. Isa sa binanggit na dahilan ni Remulla sa pagkakasibak kay Torre, ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si Nartates ni-reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng NAPOLCOM, ang ipinag-utos na rigodon ni Torre hindi dumaan sa NAPOLCOM Unbank na pinamumunuan ni Remulla. Sa memo ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the recent developments, the President was presented with the facts, and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Kasunod ng pagkakasibak kay Torre, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates. Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng PNP National Capital Region Police Office. Hindi sinipot ni Torre ang seremonya. To the outgoing and the First Lacan Chief PNP Police General Nicolas Deloso Torre III, thank you for steering the PNP for what it is today. Si Torre naman ay miyembro ng Philippine National Police Academy tagapaglunsad class of 1993 at ang kauna-unahang graduate ng PNP na namuno sa pambansang pulisya. Iisa lang ang maaring humawak ng 4-star rank sa PNP, kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Torre, 3-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa dapat ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na pulong ng NAPOLCOM. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yon, no? Okay, and so dito, of course, may order na relief and I have my designation orders, I follow. Hindi pa malinaw kung saan ililipat si Torre. Nang tanungin ukol dito si Nartates, sabi niya, Nandyan sa office of the Chief PNP or nasa PIHAW.
Pero sabi ni Remulla, may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He is being considered for another position because the President still believes in his capacity. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Halos isang buwan bago siya sibakin, ay tinawag pa ng Pangulo na kampyon si PNP Chief Nicolas Torre III nang hindi siya labanan sa boxing nang naghamong si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. At bago maging PNP Chief, ay maugong na rin ang pangalan ni Torre matapos pangunahan ang pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito katindi ang tensyon nang isilbi ng PNP ang warrant of arrest laban sa kontrobersyal na pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, Hunyo nung nakaraang taon. Para yan sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Pero hindi nagpatinag ang nooy hepe ng PNP Region 11 na si Nicolas Torre III. At matapos ang ilang buwang manhunt, tuluyang napasa kamay ng pulisya si Kibuloy. You have the right to remain silent. Marso nitong taon, bilang hepe naman ng CIDG, pinangunahan ni Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya pa mismo ang nagbasa ng Miranda rights sa dating Pangulo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Siya rin ang sumalo sa galit ng pamilya ng dating Pangulo na humaharang sa pagdadala kay Duterte sa The Hague. Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, ilang Pilipino ang dinukaya, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of si General Nicolas Torre III. Pagsapit ng Hunyo, naabot ni Torre ang tugatog ng kanyang karera sa PNP bilang ika-31 Chief PNP. Marami siyang nilaktawang ranggo at mas senior sa kanya dahil mula 2-star general lumundag to 4-star si Torre. Si Torre ang kauna-unahang graduate ng PNP Academy na umupong Chief PNP. Makulay at maingay ang kanyang pamumuno sa Camp Crame. Inilunsad niya ang 5-minute response time ng PNP. Kumasa din siya sa hamon ng boxing ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Bagay na hindi naman sinipot ng Vice Alcalde. Sa sona ng Pangulo nito lang July 28, saksi ang joint session ng Congress kung gaano kagiliw ang Pangulo kay Torre. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Pero wala pang 3 buwan sa pwesto, si Torre sinibak din ng Pangulo. Ang dahilan, ang ipinag-utos niyang balasahan ng mataas na opisyal ng pulisya na hinarang ng NAPOLCOM. Pero hindi sinunod ni Torre ang gusto ng NAPOLCOM na merong supervisory at administrative control sa PNP. Kahit naglabas na ng kautusan ng NAPOLCOM na bumaril sa balasahan, ipinatupad pa rin ito ni Torre. Sa flag raising ceremony noong 1 linggo, ipinakilala pa niya ang mga bagong opisyal na kanyang itinalaga, kabilang si Police Lieutenant General Bernard Banac na ginawa niyang Deputy Chief for Administration, ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Ilang araw bago masibak, may ganito pang sinabi si Torre. Right now, ang mga nakikisawsaw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No? May mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. Hindi pa malinaw kung saang pwesto sa pambansang pulisya malalagay si Torre, na sa 2027 pa nakatakdang magretiro. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Torre sa kanyang pagkakasibak sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar,
Nakatutok 24 oras. Sinibak at kinasuhan ang 13 pulis matapos masawi ang isa nilang inaresto habang nasa kanilang kustudiya. Ang lumalabas na sanhi ng pagkamatay, kinapos ng hangin sa katawan dahil sa posibleng pananakal. August 5 ng gabi, dinakip sa loob ng isang convenience store sa Pasay City si John Paul Magat. Ayon sa Pasay Police, pumasok sa stockroom si Magat at doon nagsira umano ng mga paninda. Matapos rumesponde sa sumbong ng staff ng convenience store, inaresto si Magat. Ito kasing victim natin, nagpupumiglas. Nagpapumiglas siya. So, itong mga pulis natin, siyempre i-restrain nila para mapusasan. Din madala doon sa substation. Ilang oras matapos madala sa istasyon ng pulisya, dumaing daw si Magat. 9:23 ng gabi, humingi na ng tulong itong biktima natin na baka pwedeng dalhin sa ospital. Okay. Kasi nahirapan nga siyang huminga. Okay. So sa ospital, dinala siya doon, doon na siya nalagutan ng buhay. Ang lumabas na cause of death ni Magat, asphyxia due to manual strangulation o pagkawala ng hangin sa katawan dahil sa pagsakal. Ayon sa kapatid ng biktima, nakatawag pa si John Paul sa kanila. Tumatawag po yung kapatid ko, pinaparusahan siya, humingi siya ng tulong. Kinabukasan, nagreklamo sa Pasay Police ang mga kaanak ni John Paul. Agad na sinibak ang 13 pulis na umunoy involved sa naturang responde. 6 sa kanila mula sa Pasay Police Substation 5 na nakakasakop ng convenience store. 6 na iba pa ang mula naman sa District Mobile Force Battalion ng Southern Police District. At isa mula sa Regional Mobile Force Battalion na pawang assigned sa Pasay bilang augmentation force. Pahayag ng hepe ng Pasay Police. Through CCTVs, nakita namin yung talagang totoong nangyari. Actually, dinapaan kasi nila yun eh. Parang nakadapa yung biktima natin. So, kasi nagpupumiglas, siyempre, pupusasan nila, dinapaan nila. Okay. So, most likely, yun ang dahilan bakit siya nasuffocate. Hindi naman ibig sabihin na sinakal talaga. Na gano'n na kamay. Pwedeng yung madaganan, gano'n dito sa liig. Hindi pa inilalabas ng Pasay Police ang kuha ng CCTV. Pero pangako ng kanilang hepe, lalabas ang totoo. Wala kaming pinapanigan dito. Kinasuhan na ang 13 pulis ng maltreatment of prisoners at reckless imprudence resulting to homicide. Nakatakda silang i-custody sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang gumugulong ang investigasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig, pero ang pamilya Magat masaya na sa pag-usad ng kaso. Masaya po kami kasi nabigyan ng hustisya yung kapatid ko. Ano ba sa palagay nyo? Meron ba talagang foul play ito? Meron po. Lagi po kasi siya nagmumulto sa amin eh. Naghingi pa rin siya ng tulong. Ayun, nasagot na. Nasibak na yung mga gumawa sa kanya niyan. Pulis po, nakamit namin. Kung masakit namin ang nangyari kay John Paul. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nabagsakan ng tipak mula sa bundok ang isang habal-habal rider sa Talisay, Cebu. Niragasan naman ng bahang may putik mula sa Bulkang Mayon ang Ginubatan Albay. At yan ang iba pang epekto ng low pressure area at habagat sa bansa sa pagtutok ni Salima Refran. Ganito katindi ang bahang lumagasa sa Ginubatan Albay kahapon. Ayon sa mga residente, may kasama itong putik at mga debris mula sa Bulkang Mayon. Kasunod yan ang malakas na buhos ng ulan kahapon na tumagal ng ilang oras. Sa lakas ng agos, wala nang nakadaang sasakyan maliban sa isang truck na ito na naipit sa rumaragasang baha. Ayon sa LGU, wala namang naiulat na nasaktan pero may ilang stranded na residente. Nalubog din sa baha ang bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte dahil sa pag-apaw ng isang dam. Binahari ng ilang kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Talisay City, Cebu, nabagsakan ng tipak ng bato ang namamasadang habal-habal rider nang gumuho ang gilid ng bundok sa Barangay Manipis. Nagpapagaling sa ospital ang biktimang nasugatan sa ulo at ipapambahagi ng katawan. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, mistulang ilog ang mga kalsada. Umapaw kasi ang mga ilog dahil sa halos 3 araw ng pag-ulan. Daan ito ha, yan o, yan, daan. Pero nag-awang sila. Bangka. Ayon sa LGU, di pangkaraniwan ang pagbaha sa lugar ngayon. Kaya kalalim.
Sa kanilang datos, apektado ang nasa mahigit 3,800 pamilya na pinaabutan na raw ng tulong. Perwisyo rin sa ilang taga Zamboanga City ang mga pagbaha dahil sa masamang panahon. Patuloy na binabantayan ng LGU ang mga low-lying at coastal areas. Mabagal naman ang takbo ng mga sasakyan sa ilang kalsada sa Cotabato dahil sa mga pagbaha. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at habagat ang nagpaulan sa ilang lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang District Engineer ng DPWH na nagtangka umanong manuhol sa kanya. May mungkahi rin si Leviste sa engineer. Alamin natin yan sa live na pagtutok ni Ian Cruz mula sa Batangas City. Ian, ano sana ba ang gusto ni Congressman na gawin ng kanyang inireklamo? Yes, Mel, matapos nga niyang idemanda ay umaasa itong si Batangas Representative Leandro Leviste na papayag si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na maging state witness. Naniniwala kasi itong si Leviste na malaki ang maitutulong nitong si Calalo para makapagturo ng mas malalaking mga pangalan na umano'y sangkot sa korupsyon. Inilabas ng detention facility ng Taal Police para dalhin sa Batangas Prosecutor's Office si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na nagtangka umanong manuhol. Engineer, bakit po kayo may dalang 3 million? Sa Prosecutor's Office, sinampahan siya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng mga reklamong direct bribery, corruption of public officials at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil sa tangka umanong panunuhol ni Calalo, kwento ni Leviste, ang sabi sa kanya ni Calalo, natutuwa ang mga kontraktor sa kanya mga programa kaya gusto nilang magpadala ng tinatawag daw nitong suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng initial na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ang paliwanag umano sa kanya ay nakasanayan ng wag magbidding at congressman na umano ang pumipili ng kontraktor na magbibigay ng SOP. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay imimit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Pero alam ni Leviste na mas malawak pa ang sistema ng korupsyon, kaya umaasa siyang papayag si Calalo na magsilbing state witness. I proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPWH system. Ano pong tugon niya? Sa ngayon po, siguro medyo overwhelmed lang si engineer sa maraming mga nangyayari kaya pinagdadasal ko na lang po na hindi man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang public service din niya sa ating bansa. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Engineer, paano kung alukin kayo mag-state witness? Papayag ba kayo? No comment, no comment. Attorney, kung alukin po siya,
Mel, ayon nga sa isa sa mga abogado nitong si Calalo na nakausap natin kanina, sa ngayon daw ay pinag-aaralan pa ng mga abogado ni Calalo kung hihilingin nila sa piskalya na magkaroon muna ng preliminary investigation ukol sa mga reklamo sa kanilang kliyente. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ipaaaresto ng Senado ang 10 kontratista ng mga proyekto kontra baha kung hindi sila sisipot sa pagdinig sa Lunes sa kabila ng inisyong sabina. Kabilang sa mga iimbestigahan ay ang alegasyong naging tagahatid ng kickback mula umano sa kanila ang ilang district engineer ng DPWH. Nakatutok si Mav Gonzalez. 10 sa pinakamalalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinabpina ng Senado dahil inisnap ang unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung hindi pa sila sumipot sa pagdinig sa September 1, ipaaresto na raw sila ni Senate President Cheese Escudero. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Kabilang sa iimbestigahan ng Senado, ang alegasyong naging bagmen at legmen na ng mga kontratista ang ilang district engineer ng Department of Public Works and Highways. Matapos ang report na sinubukang suhulan umano ng isa, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tingin ni Senador Raffy Tulfo, malawakan ang sindikato sa mga district engineering office. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, inimbestigahan sila sa mga kalukuhan and then manunuhol sila. Yan naman talagang gawain ng mga karamihan sa mga loko-loko, karamihan sa mga kota. Para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-prime sila. I think it's widespread. Kaya nga sa mga susunod na hearing sa Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga district engineer na kailangan imbestigahan. Kumbinsido si Senador Amy Marcos na malakas ang loob ng mga district engineer at contractor dahil may malaking tao sa likod nila. Ako ay nanghihinayang kay Secretary Bonongan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RD, DE. Huwag nating lahatin. Kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso. Lahat yan qualified. Dami-daming exam, ang dami-daming drone, sangkatutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Dagdag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito, senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat, no? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. Habang nag-iimbestiga naman ang Kongreso, may parallel tax fraud probe din ang Bureau of Internal Revenue sa flood control contractors. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.